Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. The blessing of listening, ang pagpapala ng pakikinig. Alam niyo, ang mga bata, kahit sa Bible, ay sinabihan na makinig sa mga magulang upang lumawi ang inyong buhay. Kaya mayroong verse na, train up a child in the way you should go. Kasi napakahalaga na ang bata ay makinig habang siya lumalaki. Ganon din naman ang buhay ng Kristiyano. Kung ikaw ay bagong Christian, dapat ikaw patuloy na nakikinig. Siyempre, una sa Panginoon, pangalawa sa iyong mga leader, sa mga disciples mo, sapagkat ito ay napaka-importante. One time sa buhay ni Elias ay pinapunta siya ng Panginoon sa isang lugar na kung saan ay hindi mo iisipin na pupuntahan niya sapagkat ito ay panahon ng tagutom at hinahabol siya ni Jezebel. Dinala siya doon sa lugar na kung saan ay walang pagkain. Pero sabi ni Lord, susuplayan kita sa magitan ng mga uwak. Alaman niyo yun? At ang sabi rin ng Bible, iinom ka doon sa batis. Kaya lang dumating yung panahon na yung batis na kanya iinuman ay natuyo at kailangan niya umalis sa lugar na yun. At ang sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa ganitong lugar, sa Zarephath, sapagkat meron doong biyuda. Yung biyuda na yan, na may isa-isang anak, ang magsusupply ng iyong pangangailangan. So dito gusto ko pakita sa inyo, kaya the blessing of listening, gaano kaganda ang epekto nito sa Christian kung marunong ka lamang makinig sa Panginoon. Pero tayo, dahil nga ay may sarili tayong mga analysis sa bawat bagay, may mga sarili tayong interpretasyon sa mga nangyayari sa akin, sometimes we believe more on what we think. Mas mahalaga minsan sa atin yung sa tingin natin, kaya nagdidesisyon tayo on our own, pero hindi natin pinakikinggan ko talaga sabi ni Lord. Kaya ipag-usapan natin yung pagpapala ng pakikinig. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa 1 Kings chapter 17. Ang verses ay verses 2 hanggang 16. Then the word of the Lord came to Elijah. Ang sabi ni Lord kay Elijah, live here, umalis ka rito, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. May mga panahon ng tagutom, minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin. May panahon ng kakapusan, hindi ko alam kung anong gagawin mo. Pero kung marunong naman tayo makinig sa Panginoon, God can still supply us. Dito sabi ng Bible, kung mapapansin niyo, I have directed the ravens. Kinausap ko na ang mga, hindi yan, nag-iisa, plural. I have directed the ravens. Kinausap ko na ang mga uwak, to supply you. Not just to give you, but to supply you with food there. So ito sabi ng Bible, supplyan siya. So sinunod niya, nakinig si Elijah. So he did what the Lord had told him. So ginawa niya kung anong utos sa kanya, nakinig siya. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and he stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. Baga, bread and meat in the morning, bread and meat in the evening. Ganun katindi yung kanyang mga supplier, yung mga ravens. Sabi ng Bible, he drank from the brook. Siya naman ay umiinom sa batis. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Natuloy yung batis. At nung matuloy yung batis, may dahilan, there was no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Again, ito na naman, ang salita ng Panginoon, may sinabi na naman sa kanya. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. So pumunta ka ngayon, sabi niya sa may region ng Sidon, pupuntahan mo doon yung Zarephath. I have directed a widow there to supply you with food. Dalawa ng direction. Una, I have directed the ravens. Kaya naman, I have directed the widow. So kaya, ang sabi ito ng Bible, the same word ang ginamit niya, I have directed a widow there to supply. Kanina yung ravens, I have directed the ravens to supply you with food there. Dito naman, nung naubos na yung tubig sa brook, kailangan niya umalis. Ang utos ni Lord, umalis kaya pumunta ka sa region ng Sidon at doon ka manatili. At may makakita ka doon isang byuda. Sabi niya, huwag mo alala, I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. Again, nakinig na naman siya. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?
So yun ang kanyang tanong. Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Sabi niya, di ba ako makahingi sa'yo ng tubig na mainom? At nung paalis na yung babae, may sinunod siya. At nung pwede lang, please, pakidagdagan mo ng tinapay. Sobra, no? Nakikinom ka lang, nangyayos ka ba ng tinapay? Pero kasi yung pumunta dyan, nakikinom, tapos hindi na gardenia. Baka meron yung Pinoy Pandesal man, lagyan mo naman ng peanut butter ni Guardian. Diba, tatlong pahig lang. Diba? Kasi kung nakikinom lang, gusto pa ng tinapay na may peanut butter, huwag na ganyan. Sobra. So dito, mayroon pang paningit. May paningit eh. Ito eh. As she was going to get it in water, he called, and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, sabi ng babae, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die. So totoo lang, sabi niya, wala naman talaga akong may bibigay siyang pagkain. Meron lang ako dito konting harina at konting oil. Ang totoo niyan, kaya ako nandito, natagpuan mo ko dito. Naghanap na ko ng mga sticks na panggatong at yung natitira kong harina na yan at oil, lulutuin ko yung harina na yon at na makakain kami ng anak ko at mamatay na. Sobrang hirap na kasi. But you imagine, siya ay nananap ng mga gatong at tapos may pangarap pa siyang kumain, make a meal for myself and my son that we may eat it and die. So gusto niyang mamatay ng busog. Gusto niyo mamatay ng busog, may karangalan niyo kasi mamatay ka ng gutom. So sabi ito ng Bible, Elijah said to her, don't be afraid, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me. Sobra naman talaga si Elijah, no? Kumbaga, nakikinom lang, at gusto niya, gagawa ng tinapay yung babae ito na byula, at kung maaari, yung una niya gagawin na tinapay, unahin siya. No? But first, take note of the word. But first, make a small loaf of bread for me. Unahin mo ako. Sabi niya. And then make something for yourself and your son. Sobra naman si Elijah. Nakikinom ka lang eh. Yung pagkain na pakikialaman mo, sumabao na ka pa. So that thing, sabi ng Bible, for this is what the Lord, the God of Israel says. Kasi ito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Sabi niya, the jar of flour will not be used up, and the jar of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Yun ang sinabi ni Elijah. Ano ginawa ng babae? Nakinig din. She went away and did as Elijah had told her. Mapapansin niyo, si Elijah, pati yung babae, araw sila nakikinig. At ano naging resulta? Kapag ikaw ay nakikinig sa Panginoon, so she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day. Kapag lagi ka nakikinig kay Lord, there will be food every day. Palapakan natin siya. So there you go. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jar of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ito doon. In keeping with the word of the Lord. Kaya kung ito gusto pa sinin sa inyo, na gusto mo pag-aralan natin, marami sa atin ay we are prepared to reply, but we are not prepared to respond. When God talks to us, kapag sino kinakausap tayo, ready tayo to reply, but not to respond. When you say you respond, you think about it, pinag-iisipan mo, utos sa Panginoon, at wala kayong magagawin kung sundin siya. Si Elijah, papapasin niyo, dalawang senaryo, pinapunta siya doon sa Batis, doon sa brook, punta ka doon, pagdo ka doon. Kasi hinahanap ka nga ni Jezebel. Pagdating mo doon, huwag ka mag-alala, pasusuplayan kita sa mga uwak ng pagkain. At siya nakinig, pupunta ron. Nung ubos na yung Batis, yung kanyang iniinom, punta ka naman doon sa Zarephath, sa region ng Sidon. Muli siya nakinig. Alam niyo, listening today is very rare. Especially to the children of God. Why? Because we hear a lot of voices. Ang dami natin naririnig ng mga boses. Pagmula sa YouTube, sa television, watching Netflix, barkada, kapatiran. Ang dami mong napapakinggan kahit sa news. We are hearing a lot of voices. Pero kayo ng boses na talaga ang dapat mong pakinggan. May isang tuta. Alam niyo tuta? Pati. Sa isang malaking softball arena, mayroong isang nakawala na papi sa gitna. So nagkagulo, hindi matuloy-tuloy na yun yung laban kasi nga hindi alam ng papi kung saan siya tatakbo. Lahat kumahabol sa kanya. Siyempre, takbo siya ng takbo, ang gulo.
Nung huminto yung hiyawan ng mga tao, may isang sumipon. Nung may isang sumipon, biglang huminto yung papi at biglang nagtatakbo palabas. Dahil kabisado niya yung sipon yun ng kanyang amo. Kaya ano binabagay alam nyo? Yung pakikinig ngayon sa Panginoon ay hindi na natin nakagawian. Bagkus ito'y ating kinaiinipan. Kaya kung minsan yung mga pagpapalang dapat na narating natin, naranasan natin, hindi natin maranasan dahil sa issue ng pakikinig. The blessing of listening. Bakit natin tinawag ito na blessing? Alam nyo, ang pinakamahirap sa ngayon, sabi ko nga, it's not poverty. Ang pinakamahirap sa buhay ng Kristiyano, hindi yung kanyang kahirapan, kundi yung kanyang pagsuway. Maraming utos si Lord na kung pakinggan lamang natin, hindi sana natin dinadala sa mga kahirapan you don't deserve to bear. Now, ipuntahan natin ang kwento ng Bible. So, nabasa na natin, alam na ninyo yung kwento. So, puntahan natin yung first main point. Kung paano sinuplayan na siya ng mga uwak ng kanyang pagkain. Then the word of the Lord came to Elijah. The word of the Lord. He said, ha? Ano yung dumating kay Elijah? Word of the Lord. So narinig niya. Then the word of the Lord came to Elijah. Ano ang sabi ng Lord kay Elijah? Live here. Alis ka dito. Kasi nga, hinahabol ka ni Jezebel. Turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. Pag nagtago ka, don't worry. Sabi niya, you will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Alam niyo, isa sa pinakamahirap magtiwala sa panahon na kakapusan ka tapos sa pupuntahan mong lugar ay walang-wala din. Anong gagawin ko dito? Pero inasure siya ni Lord, pagdating mo dyan, don't worry, I have directed the ravens to supply you. Ngayon, tanong niyo kayo, kung kayo si Elijah, susunod kayo? Susunod ka, ito yung sinabihan ni Lord? O pupunta ka doon sa Mount Pinatubo? O ano gagawin mo doon? Magtago ka ron. Tapos sabi niya dito, I have directed the ravens to supply you with food there. Hindi ganun kadali yun. Kasi alam niyo, sa panahon ng lumang tipan, hindi ito ang buhay ni Elijah. Maganda ang buhay ni Elijah para sabihin mo na iinom siya sa brook. Napunta natin yung pangalawa para ma-appreciate nyo yung ating first main point. Dito, what you have to understand ay yung instruction. There was a clear instruction. Kaya nga, why you have to listen? Because there was an instruction. Ang hirap gawin nito sapagkat ang sinasabi ni Lord, susuplayan ako ng ravens. Pwede ba talaga yun mangyari? When it happened to Elijah. Tapos ang sumunod na pangyayari, isang bagay na hindi nyo gusto, yung babae from Zarephath. Now, punta lang natin dito yung pangalawa. So dito sabi ng Bible, the blessing of listening. Nung sinabi nila pumunta ka doon sa brook, at pagdadalang kita ng pagkain doon sa magitan ng mga uwak. Verse 5, so he did what the Lord had told him. Listening. So he did what the Lord had told him. So ibig sabihin, pinakinggan niya talaga kung ano sinabi ni Lord. So nagpunta siya sa Kerith ravine, sinasabi ng Bible, east of the Jordan, and he stayed there. So the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. So siya umiinom sa batis. Isang bagay na pinakamahirap sa buhay nating Christians ay gawin ito. Bakit ito mahirap? Bakit ito mahirap? Pag-usapan natin sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga Pilipino sa ngayon na hindi na sanay sa kahirapan. Pag ito'y pinagawa sa iyo, tiyak kaangal ka, hindi ka pupunta dyan. Hindi ka pupunta. Pero sa panahon nila, ng Old Testament, acceptable pa yan. Kaya pa niyang gawin dito ni Elijah. Pero gusto mong sabihin dito ay yung pakikinig. Kasi ito, first part pa lang. Pag tinapos natin ito mamaya, makikita ninyo na, kaya pala. Kaya pala. So, ang isa lang ang gusto mong ipakita sa inyo, di ba kanina, yung kanyang pakikinig, ang naging resulta doon sa babae, nakinig din siya sa sinabi niya, at pagkatapos, there was food in the house every day. So pareho silang pinagpala ng Panginoon. Kaya ang team natin is the blessing of listening. Question. Ito na tayo ha. Patapos na tayo sa January. This coming Sunday, yung ating anniversary. Ito yung 4th Sunday natin. Pero, kumusta ang yung listening ability? Meron ka bang mga
dapat gawin na hindi mo ginagawa? Are you now in the place where God wanted you to be? Alam niyo ba, sa tingin niyo, itong si Elijah kaya ay makakaranas siya na pagpalain dito ng mga uwak? Kung hindi siya sumunod, tandaan niyo po ha, si Elijah, kung hindi yan sumunod, hindi siya nakikita ng uwak. Kung hindi siya sumunod dito, hindi siya nakikita ng mga uwak. Ito mo kita. May blessing na para sa iyo. Ang punto, ayaw mo pumuwesto sa lugar na gusto paglagay sa inyo, Lord. Sabi Lord, anak, dito ka pumunta. Hindi. Lord, gusto ko sa Cubao. Anak, dito ka. Hindi, gusto ko sa Pampanga. Ang dami mong gusto, marami kang ipinipilit kay Lord, kaya yung supply ng Diyos wala sa atin. If we will only listen to the Lord, we can expect God's supplies. Kaya nga sabi nga, yung lalo-lalo madali sa gawain ng Panginoon, God's Word, sabihin yung mandato ng Panginoon, yung pangaral, God's Word done in God's way will never lack God's supply. Kaya dapat ganun din tayo. Bakit ako kinakapos ng supply? You ask yourself, am I in the right place? Tama ba ang pwesto mo? Tama ba ang lugar mo? Di ba yung timbat, pag hindi nakatapag doon sa gripo, sayang lang. Kasi hindi nakatapag eh. Yung supply ng Diyos sa'yo, hindi mo talaga maranasan kasi ayaw mo makinig sa instruction. Last year, ano instruction sa inyo, Lord? Sinunod mo ba? Anak, sa January, gusto ko ganito na gagawin mo ha. Did you obey? Sumunod ba tayo? O pagpasok ng January, ano ang instruction sa iyo, Lord? Sinunod mo ba? There was an instruction. Wala kayong makikita dito magsalita dito sa first part. Si Elijah, instructions lang. Pupunta ka sa Kerry Provide, magtago ka doon, huwag ka makalala. Sabi ka, padadalang kita ng mga pagkain sa mga ng mga uwak. Yung mga uwak, tsak, nahihilo yun hanggang ngayon kung siya ay wala sa lugar na yun. Most of the blessings kaya hindi natin maranasan kasi wala tayo sa tamang pwesto. Ilan sa akin ng, alam niyo na, nung pinapos tayo dito sa renta, dito sa ating church. Sabi nyo naman, 125,000. Bakit pag tawaran tayo ng 95, 90, 80, 75, 70, sabi natin, sige, 70. Takas ang loob natin nun. 6 na buwan lang, nagpapahod na tayo ng cheque. Okay, nausap na tayo ng may-ari. Kasi ba't tayo nagpapahod ng cheque? Pero kami isa lang malinaw. Narinig natin kayo, ganito talaga tayo pinanaranig. Alam niyo, nung panahon na naghahanap kami ng lugar, halos na ito namin itong buong monumento na ito. Ay, kasama kayo mga digos. Kaya lang nung nakita nila ito, hindi ako kasama. Kaya kinontak agad ako nila Ate El. Sabi niya, Pastor, ramdam ko yun na talaga yung church para sa atin. Ito nga, kasi nga, kung dati ko kayo nung unang dating nito, may mga nakaharang ka dyan. Binakbak natin lang yan para maging ganito itsura. Hindi natin ito pinali. Sabi ko, sana yung stage, gamitin na lang muna natin. Nung nahihirapan na tayo sa renta, may mga nagduda na. Kasi nga, nahihirapan tayo magbayad. O yung iba, sabi, kinausap ako, sabi pa nga, Pastor, sabi ng Lord, lumabas daw tayo dyan. Sabi ko, sabi sa iyo, bakit wala sinasabi sa akin? So marami po ang mga nag-isip na hindi kalooban ng Diyos na tayo manatili dito. But because we heard it from God, pinakinggan natin, alam naman ba tayo lipat dito? Pagtatanda tayo, tayo may pastor dito, every afternoon meron tayong collaboration. Pag-pray natin to, kung talaga doon tayo. Talagang ang dami nagpe-pray at isa lang ang leading nito. Magpatuloy tayo dito. Pero doon tayo mahirapan. May mga batas. Hindi natin kaya. Labas na ako dyan. Ayoko na sumama. Tapos, yung mga nagdududa, pag alis, biglang ibinaba yung renta. Magmula sa 70, ginawang 32. Bakon naman talaga. Parang paano natin ang Panginoon eh? Pero bakit hindi tayo nag-stay? Kasi nga, we heard it from the Lord. Dito talaga tayo. Yung panahon na hirap kami sa renta, ito yung sa ating vida, galing pa na may kawayan. Nire-request ko na punta tayo dito, ordinary day. Nandiyan kayo mga digos, nakaluhod kami sa pastor's office. Iniiyakan namin si Lord. Lord, inalaw ko na pambayan. Lord, gamit kami ka ng mga tao. Kaya ko ito kinukwento kasi yung hirap. Pero hindi kami makalis-alis kasi nga may instruction si Lord. Dito talaga tayo. At ito na, isa na ng pinapatunayan ng Panginoon. Nung hirap na mga dito, sabi nga ng mga dito, pagkausap ko sila, para mas mahirap pa itong meeting natin kaysa worship service. So, totoo lang alam niyo pagkakalan, bakit dyan kami? So, kahit gusto ko yung ating hindi siya makauwi. Kasi alam niya, may pinag-uusapan. Hindi na, na, ayaw ito ngayon. Ayaw niya uwi, kasi alam niya, may pinag-uusapan.
pinag-iintindi. The blessing of listening, kapag may instructions Lord, sundin mo lang. Pag may mga rough roads, hindi ibig sabihin nun, hindi ka nauban ng Diyos yun. Ano nangyari? Nung nakita ng Lord na tayong lahat, pinagsisikap, ibigay ang ating mga pledges, ang ating mga tithes, kulang pa rin, pagpananalangin ng mga leader. Sino ba naman? Kailangan yung mga di ko sa rin, lahat kami, nakapaghiram kami sa labas para i-sustain ang ating church. Kasi we have to pay monthly. Pero nung nakita niyo, sabi namin, Lord, hirap na kami. Kaya dumating ko sila, Pastor EJ. Panapakan natin. Eh, paano kung nakinig ako sa sabi, Pastor, labas na tayo. Hindi ka lauban ng Diyos na tayo. Eh, may instruction na eh. Dito tayo. So, tinayuan po natin yun. Kaya hanggang ngayon nandito tayo. At sa linggo, ikapapat na taong anibersaryo na natin. When the word of the Lord comes to you, would you still hold on to it? Hahawa ka pa rin ba dyan? Kahit parang question mo na ng iba. Nag-question na yung iba. Hindi ka lang yan. Eh, ang linaw-linaw. Dito talaga kayo. At ngayon sa July, magkakaroon na tayo ng second service. So dito ang gusto ko lang sabihin ng inyo kapatid. What was the Lord's instruction to you? Ano instruction niya sa'yo last year? Kung may instruction si Lord, hindi po may mga rough roads, ay hindi na niya kalooban. Hawak lang sa pangako. In God's own time, God will move. Amen. Pagdating yung oras na talaga, gagalaw ang Diyos. Amen? Panapakan natin ang ating Panginoon. So may instruction. Go there. So siya nga ay nagpunta. Napunta tayo sa pangalawa. Ngayon, yung kanyang batis na iniinuman ng tubig, natuyo. You know, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. So, 7 taon kasi yun. Yung sinasabi dito na walang ulan na papatak sa lugar na yan. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Ito na naman. Then the word of the Lord came to him. Dumating na naman ang salita ng Diyos. Go at once in Zarephath, in the region of Sidon, and you stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Alam niyo kung kayo si Elijah, Elias sa Tagalog, parang ang hirap sundin niya ni Lord, alam niyo bakit? Kasi yung kanina, yung supplier niya, ravens. Ngayon, yung pangalawang supplier niya, dun sa lugar na pinusang, pinalilipat siya, widow. Eh, ano mangyayari sa widow eh? Sarili nga ng pagkain yan, wala. Paghirap na yan eh. You know, then the word of the Lord came to him and sabi sa kanya, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow. Ibig sabihin, kinausap mo na yung byuda na yan para supplyan ka. Pero ano tanong dito? Nagpunta ba siya? Yes. Ngayon, anong papapansinin mo? Yung the blessing of listening. Kung makikinig ka lang sa Panginoon, pakikita mo kung paano siya magpala. But you have to be open to God's directions. So number 1, sabi natin may instruction. And number 2, yung tinatawag ko na transition. May transition. Hindi ka basta-basta makakalipat sa lugar na gusto mo puntahan. May transition sila eh. Ano yun? Ano yung transition? Ito ang transition. Magmula sa brook, magmula sa batis, magmula doon sa ang supplier niya ay ravens. Ngayon tao na. At tao na, pero isang taong kapos. At pagkatapos, walang pangarap yung supplier niya, ang pangarap lang niya kumain at pagkatapos ay mamatay na. No dreams at all, no goals in life. Ang gusto ko ba sa rin ganito, ito ginawa nito si Elijah. Bakit? Sabi ng Panginoon, go at once to Zarephath. Ano? Nagpunta ba siya? Yes, nagpunta siya. Nagpunta siya. Pagkalan natin ang kwento. Pinagpala ng Panginoon, magiging babaeng yun na. So ano yung sabi ng transition? Alam niyo, pinakamahirap sa buhay natin kung bakit hindi tayo nabibless ni Lord? Ayaw natin iwanan yung ating mga nakaugalian na. Yung ating mga nakaugalian. Nasanay ka na umiinom ka sa brook. Nasatisfied ka sa mga bigay ng ravens. You are not open for changes anymore. Sarado ka na. Kailangan ang tubig sa brook. Kailangan ang tinapay galing doon sa ravens. Hey, God has another plans. God wants to use somebody else. Yung mga iba nagsusupport sa atin, marahil wala na ngayon. Pero God can still use other people to support the church. God has His own ways. Parang, kung natatataan si Moses, di ba? Sabi ng Panginoon, lalabas ang tubig dyan sa bato na yan. Strike the rock. Strike yan, lalabas ang tubig. Yung pangalawa, sabi ni Lord, speak to the rock. Ayaw
point is, speak to the rock na eh. Hindi na strike eh. Dito, tingnan nyo. Yung iba sa atin, kaya hindi mag-bless, hindi tayo bukas sa pagbabago. Hindi tayo bukas sa pagbabago. Nasanay ka na nagbibigay sa'yo ng satisfaction yung brook. Ang alam mo lang na pwedeng mag-supply ng mga kailangan mo yung brook. At saka yung pagkain galing sa mga uwak. Nasanay ka na ang sweldo mo 30,000 lang. Pwede ka naman mag-sweldo ng 60,000. Bakit na nagtatala sa 30,000? Duy! O palakpakan nyo naman si Lord. Gusto mong habang panahon maging isa, pwede ka naman maging team leader? Pwede ka naman maging supervisor? Pwede ka naman maging OM, operation manager? Why? Sanay ka na ikaw inutusan, pwede naman ikaw na mismo yung kontrakto? Hindi tayo mo sa pagbabago, but if you will only listen to the Word of God, you will be guided with what you do. Hindi bang dino sabi mo, okay, may reason. Ano yung reason bakit siya pinalilipan? The brook dried. Wala na. Kung isa na lang nyo, may kasabihan na, invention is the mother of necessity. Hindi ko invention is the mother of necessity. Meaning, meron kasi pangangailangan, kaya nagkakaroon ng salitang invento. Ang naka-invento ng aeroplano, Wright Brothers. Sila yung mga positive thinker. Eh, sino naka-invento ng parachute? Yung mga negative thinker. What if? So, ang sinasabi natin dito is this. Transition. Magmula doon sa ano ba yung kinaugalian mo. Marami nasanay ka dyan. Hindi ka na yung anak, do this thing now. Ito na dapat mong gawin ngayon. Tama na yan. I want to bless you now. Kaya lang pag tinignan mo, para naman napakahirap pa paano ipagpapalain mo. But God is telling you, anak, ito na ngayon. May transition. Listen to the Lord. Tingnan nyo yan, ang basis lahat ng mga blessing ni Elijah is through listening. Ayaw nating makinig, mainipin tayo, gusto natin resulta kaagad. Kaya nga tayo naiinis sa mga slow internet eh. Kasi ang gusto mo, pag pindot mo yan naiinis ka dun sa buffering, ikot ng ikot. Kasi gusto mo mabilis. Sa buhay gusto rin natin mabilis. Kaya kahit hindi ka na nakikinig sa Diyos, kahit wala nang instruction si Lord, wala sinasabi si Lord, di na ka nagtiya. Tuloy palpak. Yung katabi mo sabi mo, makinig ka kasi. Makinig ka kasi. The blessing of listening. Hindi tayo natin makinig. Ang akala natin na pakikinig kay Lord ay abala. Alam nyo, pag hindi ka nakinig kay Lord, huwag mga sa manual, pinatatagal mo lang ang tagumpay mo. Electric fan. Madalas ka nang gumagamit ng electric fan, ikakabit mo siya. Hindi ka na tumingin sa manual, hindi may kabit-kabit. Ang tagal-tagal mo, saka nagtitingin sa manual. Kasi hindi may kabit. Kung minsan Kristyano ganun eh. Binapadali natin lahat, ayaw mo makinig kay Lord. Ulitin natin, sabihin mo sa katabi mo, makinig na kasi. May transition. Ang transition dito, be open for change. Huwag ka masanay sa brook. Hindi lang yun ang pwedeng sources mo. Pwedeng dumami ang sources mo if you will only open your mind for changes. Dapat bukas ka sa pagbabago upang lalo kang pagpalain ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, pagpalain siya. Be open for changes. Ang daming pagbabago na pwede maganap sa atin. Now, punta natin itong verse 10. So, ano nangyari? Sabi ni Lord, go to Zarephath at once and go to the region of Sidon. Verse 10. So he went to Zarephath. Grabe, listening. Puro pakikinig. Sabi niya, pumunta ka doon. At siya tayo pumunta. Walang complaint. Pero tayo hindi pa nga natin ginagawa, reklamo na tayo ng reklamo. Kaya ito, hindi mo ngayon ma-maximize yung resulta na pinag-pray mo sa Panginoon. So, he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there, gathering sticks. So, hindi describe na. Sino yung nabutan niyang widow? A widow was gathering sticks. He called to her and asked, sabi niya, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Kaya kung bigyan mo ng tubig sa isang jar, para ako ay may mainuman naman. At nung paalis na yung babae, yun nga, sabi ko kanina, nung paalis na yung babae, ay, please, samahan mo rin na tinapay. Ewan ko na kung kayo yung babae, nakikinom na ito. Nasunin mo yan ito. Nakikinom natin yung iba na tinapay, gusto yung
day, tapos may peanut butter pa. Ang sabi nito, as she was going to get it, hindi nyo ha? Nung kukunin niya na yung tubig, sabi nga, she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. O, punta na dito kulay red. Ito na yung reaction nitong babae. As surely as the Lord, your God lives, I don't have any bread. Wala ko talaga akong tinapay. Meron ako, meron ako a handful. Kunti lang, nakapirandot lang na flour na harina. I don't have a bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jar. Kunti-kunti na lang yun. At kumbaga nga sinasabi, ang kulang pa ito sa amin, tapos hinihingi mo pa? Kasi sabi niya rito, sa totoo lang, nag-iipon ako ng paggatong. Sabi nga, na maiuwi ko, tapos ako ay makapagluto para sa amin ang anak ko at pagkatapos kami makakain at mamatay. Ang objective niya, hindi para mabuhay. Gusto niya kumain para mamatay na siya. Yun ang supplier niya. Yun ang susupply sa kanya ng pagkain. Alam niyo, pagkaganyan ang tinignan mo. Parang ang hirap tanggapin. So sabi ito ng Bible, I am just gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Wala itong kapangarap. Wala itong kapangarap. Gusto na nitong tapusin ang kanyang buhay. Eh kung yung sarili nga niya, wala na siyang pangarap mabuhay. Diba paano ba ako susuplayan yan? Alam niyo, maraming mga tao sa ngayon, what makes it hard for them, hindi naman yung kawalan ng laman yung pitaka. Ang kahirapan ng buhay ng tao, hindi kawalan ng laman ng pitaka, kundi kawalan ng pangarap. Yung pitaka mo pwede magkaroon ng laman hanggat mayroon kang pangarap. Palapakan natin ang Panginoon. Yung iba ayaw na, sinarado na, hindi na ako magtatagumpay. Ako'y wala na niling bigo. Wala na talaga, hindi na niya iniisip na siya yung bundat pa. Pero alam niya yung blessing of listening, pakikinig. Grabe, bless ni Lord dito, hindi lang si Elijah, pati yung kanya na naka-acquaintance. Kumbaga, you alone become a blessing. So yung babae nito, na nagre-reklamo ang totoo yan, wala akong tinapay. Kung kunting harina na nga lang ito para sa aming mag-ini. Tapos gusto mo mauna ka pa. Pero alam nyo, yung sinasabi natin transition, bukas din yung babae. Ito para sa anak ko na ito eh. Pero sinasabi, at sinusubukan ko eh, nag-take siya ng risk. At alam natin na naging resulta. There was food every day in the house sa kanyang family. Kay Elijah, yung mag-take ng risk pamunta dito sa Zarephath, kaya siya pumunta kasi yung wala na eh. Wala na tubig sa tubig batisan eh, sa brook. Pagdating niya doon, yung babae, nag-take din ng risk. Ano sabi ng babae? Wala na nga po eh. Pero alam niyo, nung umalis siya, ginawa pa rin niya yung pinagagawa ni Elijah. So there was food in the house every day. Yung transition, ibig ko sabihin, ngayong taon na to, 2025, maging bukas ka sa pagbabago. Huwag kang masanay na ang sweldo mo puro galing sa ATM. Pwede namang magkaroon ka ng other sources para kang magpalagi ng Panginoon. Huwag kang manatiling staff. Stop being staff. Yun ang leader na eh. Pwede ka ng trainer eh. Alam niyo sa kaibigan ko, ano ba siya? Kinakapagig ko. 10 years siya nagtrabaho sa isang car dealer. 10 years. Hindi mapasok-pasok sa mga car dealership. Sabi ko, pati nga ng iyong resume. Grabe yung mga awards siya, ang dami. Meron siyang Loyalty Award, #1 Service Advisor Award. Sabi ko, grabe experience ko. Sabi ko, gusto mo, ako gumawa ng resume mo. Ako gumawa ng resume niya. So, ang pina-apply ko sa kanya ay manager. Pero service manager, doon lang sa servicing. Pagka yung may mga coaching sila, kung dinadala, dahil magaling na siya, kaya niya ayusin yung mga, ikumpuni yung mga sila. Alam niyo, nung in-interview siya, overqualified siya. Kasi ang dami niyang Pero gusto lang niya nun, maging service advisor lang. Ibig sabihin yung tagasalubong sa coaching sila, a-assess sa gagawin, ganun na. Ngayon, ano yung trabaho niya? Isa sa mga plant manager. Ang sabi niya, huling-huli na. Pag-alin pa sa marami pa, tsaka siya nagpasalamat sa akin. Basta maraming salamat, pinush mo ako to the limits. Alam niyo, sometimes, when you are being pushed to the limits, you will do miracles. Bakit? Ano ang limits ni Elijah? No water in the brook. Pagka ikaw
walang water in the brook, and you are broke, gagawa ka na ng mga paraan paano ka mabubuhay. So maganda rito, siya ay guided ng listening. Please listen to the Lord. Yung kinalalagyan mo ngayon, pwede hindi ito lang dyan ang pinaka-best mo. You can even do more. Marami ka pong pwedeng gawin. Pwede ka pang umagat. Just listen to the Lord. Amen? Pagpalagpakan natin ang ating Panginoon. So dito ako sinasabi natin, sa pangalawa, may transition. Huwag kang masasanay kung ano talaga nakaraang mga taon at ngayon. Maraming noon, isa ka naman sa mga tumutulong-tulong yan. Di ba? Hindi lang din siguro sa pangarap at pag naging Christian. Ang trabaho ko nun ay utility, nagtatapon ng basura. Nagtatapon ng basura. Tapos, sasamantalay ka ba ng mga kasamahan kong mga pareho na naman kayong trabaho, kaya lang nakot na siya. Sige mo, mga empleyado lang din naman. Ako natawagin magtimpla ng kape. Kasi ako pinakabago, binubuli niya ako. Tapos, tapon ng basura sa saan. Bakit tiniis ko lahat yun? May ulit pa meron kinukwento kasi hindi mo pwede mo natin ganyan ka lang. You can do more. Makinig ka lang sa Panginoon. Ano pang natin ang isa? Alam niyo yung mga hindi bukas sa pagbabago, nabibigo. Kahit sa tingin mo ngayon, malaki sweldo mo, maganda negosyo mo, pag hindi ka bukas sa pagbabago, mawawala ka rin sa linya. Alam niyo sa Google, merong 50 kumpanya na bumagsak sa kabila na kayo nakasikatan because they refuse to change. I'll give you two. Yan. Ito yung dalawa na gusto kong pakita sa inyo. They fail to change. Kodak. Alam niyo ba ang Kodak ang number 1 sa Pilipinas natin pagdating dun sa Digicam? Sa kanila unang napapasa sa Digicam. Pero akala nila, kayang gaigin ito na kaya mga 24 shots, 12 shots. Hindi sila nag-focus doon. Hanggang sa pinapunan na sila ng malayo ng iba't ibang mga brand. Nokia, nagsara. Anong sabi ng CEO nila? We were bankrupt because we refused to change. Akala niya tatalunin ang analog yung digital. Wala. Noon ang pangarap ng Samsung noon, mag-number 2 man lang sila sa Nokia. Nung panahon bagong-bagong labas sila. But Nokia refused to change. Yung Samsung, nag-number 2, naglalaban pa sila ng iPhone. Kung kanino daw dapat yung patent na yan. Kasi meron sila mga features na meron din si iPhone. At si iPhone, hindi sa amin to. Sabi ni Steve Jobs. Sabi naman ni Samsung, hindi sa amin to. Gawin pa sila because of the technology. Kaya ako kinukwento. Some people do not open their minds for changes. This year, be open for changes. Baguhin pa yung ugali mo, kapuro reklamo. Dapat, kailangan ngayon magiging positive ako. Dapat ako ngayon ay tagapagpa-encourage sa mga kapatiran. Dapat encourage sila ako ngayon. Amen? O di ba nililig ko, puro negative na nililig sa'yo. You must be open for changes. So ito yung mga people who fail to change. So, ibig sabihin kahit sikat na sikat ka, pwede ka rin bumagsak kapag hindi ka bukas sa pagbabago. Pagpunta natin yung pangatlo. So ano ating theme? The blessing of listening. Ang pagpapala sa pakikinig. Ano yung number 1? The instruction. And number 2, yung transition. Ang maganda sa transition na pinag-uusapan natin ito, hindi yung pagsasali, ha? Kundi yung ultimo sa bagong plano ng Diyos, nakikinig sa Diyos. Dapat ganun ka rin. Alam mo, plano gagawin mo, dapat guided ka pa rin ng pakikinig sa Panginoon. Pagka ang gusto mong pagbabago na tingin mo uunlad ka sa pinansyal, salungat sa salita ng Diyos, don't. Kailangan lang ang salita ng Diyos pag-a-agree sa anumang ginagawa mo para ikaw ay magpalain ng Panginoon. So, number 2 is transition. Punta tayo sa number 3. Ito yung insertion. Ano yung insertion? Yung mga palinip. Alam niyo yung kasabihan na little knowledge is dangerous. May kasabihan na little knowledge is dangerous. Yung konting kaalaman ay mapanganib. Halimbawa, kung alam mo lang na kaya magsindi ng gasolina ay sabihin natin na posporo o kaya igniter, nagkakamali ka. Kasi gasolina, pwede pagsindihin na upos na sigarilyo. Little knowledge is dangerous. Dito, gusto ko lang sabihin, kung minsan makinig ka mabuti, importante itong part ito. Minsan may mga maliliit na bagay
na gustong ipagawa ni Lord sa'yo, ayaw mong gawin sa sobrang liit. Kung isa naman, maliliit na bagay siya, na gustong ipasabi sa'yo ni Lord, ayaw mong sabihin, kasi nga maliit siya. At kung isa na epekto mo doon ng, nakakahiya naman. Ano yun? Balikan natin si Elijah. Nung siya ay kukuha na ng tinapay, Elijah said, Lord, don't be afraid, huwag ka matakot. Sige, lakad ka lang. Huwag mo isipin na mauubusan kayo. Dahil sinabi na ni Lord na yung laman ng flour ay hindi mauubos, yung oil hindi mauubos. Basta unahin ko lang ako. Elijah said, Lord, don't be afraid, go home and do as you have said. Ito yung sinasabi ko kanina na huwag ka matakot, gawin yung binagagawa ko. Pero, hindi nga, ito yung paningit. Ito yung paningit. Sa totoo lang, what's the point of mentioning this? Nakikainom ko lang ng tubig eh. Bakit nang hihinga pa lang? Hinapay. So, sabi ka rito, don't be afraid, go home and do as you have said. But first, grabe naman yun, no? But first, madiin yun. Gagawa ka ng tinapay? Ito lang ha. Unahin mo. Grabe yun. Huwag mo muna intindihin yung anak mo, ay ikaw. Doon kayo sa dulo. Ayun. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Grabe, gusto magsisilbihan pa. Bring it to me. Nagyang kaya yun ng lason. What? Tapos, and then, pag nabigay mo na sa akin, and then, make something for yourself and yourself. Grabe, mapapatay ko itong si Elias. Pagkain namin, pakikialaman mo. Pagkain namin, mag-ina yun. Gusto mo pakialaman? Siyempre magagalit ka dyan. Pero alam niyo, bakit ini-insert ni Elijah itong part na ito? Alam niyo ba, ito ang naging sikreto para pagpalain ang babae nito. Na kahit meron siyang takot na maupusan sila dahil sinunod niya ang salita ng Diyos. Nakinig siya sa salita ng Diyos. Ang resulta, there was food every day in the family. Ano yung reason? Yung mga maliliit na pababasa mo sa Bible, yung mga maliliit na payo ng kapatid, ng sister, ng brother. Kasi pinapaliwala natin, hindi mo alam yung walang susi. Kung paano ka magpalain, tuloy natin ito para na maintindihan. So pagdating dito sa second slide, she went away. So umalis siya, and did as Elijah had told her. Dito sabi mo listening. Napakalaking bagay talaga ng listening. Kahit medyo duda siya, teka muna, pagkain namin ito mag-ina eh. Tapos gusto mo mauna ka ba? Huwag ka matakot, sabi ni Elijah. Unahin mo ko. Tapos pag bigyan mo na sa akin yan, tsaka na gumawa para sa inyo. She went away, and did as Elijah had told her. Ginawa pa rin yan. Yung pinagagawa ni Elijah. So ano nangyari? So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jar of oil did not run dry. Bakit? In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Palapakan natin kanila. Ano sinasabi niya? Ano sabi niya? Tangnan mo ako. Tangnan mo ako. Ano sinasabi niya? Wala nga eh. Ba't ako magtatanim? Wala nga. Ba't ako magtatanim? Alam ito, pinakamahirap ko yung hirap mag-offering. Pag nakikita mo, wala ka na. Sabi mo, yung wallet mo para sa bulas. Ibubuksan mo, maiyak. Yung tsura lang niya. Alam niyo, nung pinangnan niya yung man of God, doon sinasabi ko ito, hindi ako yung pastor. Pero alam niya na nang nag-bless sa aking buhay, yung pinagpala ng todo ng ating Panginoon. Sabi ko kay sa mga deacons, sabi ko, lahat na malapit sa akin, alam yung prayer ko, maging milyonaryo kayo lahat. Lahat na malapit sa akin, binideclare ko, magiging milyonaryo kayo lahat. That is my prayer. Wow! Grabe naman kayo dito gawin para doon sa mag-ina. Ito na lang sa amin eh. Ito na lang eh. Alam niyo ba nangyari? Because there was food every day in the house, na i-prevent yung pagpapakamatay ng mag-ina. Kumisan ginagawa ng epekto ng pagsunod sa Panginoon. In-insert talaga yun eh. Kung titignan mo parang
Nakakaasar na Elijah. Pero hindi alam ng babae. Iniligtas niya sila ni Elijah sa pagpapakatiwakal. Dahil ang kailangan lang lang yung kaprasong tinatay lang, pag naluto ito, ay hindi makakakain kami mo, matay na kami. Hindi. Nung tinamnan nila yung word of God, the Lord blessed them. So there was food every day in the house, hindi natulog ang kanyang pagpapakamatay. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya mo yan nakalagay insertion. Tanongin ko kayo. When was the last time the Lord asked you na i-bless niyo ang isang pastor? Hindi na ako. May kaibigan kayong pastor? Kinausap kayo ni Lord o kaya man of God? Kapag inilagay ng Panginoon niya sa puso, isipan niya, sundin niya. God has a great plans of blessing. Dito nga, sabi ko nga, napakahirap dito kasi yun lang meron siya eh. Bakit nila lang kilala ito? Kasi yun lang meron siya. Sa Bible, sa New Testament, bakit nila kilala yung babae, yung 2 mites niya? Kasi yun lang meron siya. Ikaw marami pa. Pag pinakawalan mo yung ube, may dilaw pa. Di ba? Yung iba, kahit anong kulay, wala eh. Meron siya kalasin kasi puro barya. Isa na yung dapat tayo gawin. Hindi mo ibigay ng todo yung pledge mo. Baka mabusa ka, yung tithes mo. Hindi mo alam. You are making yourself miserable. God wants to bless you more. Gusto kayo pagpalain dito ng Panginoon. Kaya ito isiningit. Hindi yun isiningit dito para lamang sa gusto ni Elijah na siya i-bless, kundi para ma-prevent ang inyong pagpapatiwakal. Kaninong favor? Para pa rin sa inyo. Palapalan natin Panginoon. Sabay tayo, ano yung ating hymn? The blessing of listening. Number 1? Instruction. Alam nyo, prayer ko, pakinggan nyo si Lord kung may instruction sa inyo last year. Pumasok January, may instruction sa inyo. Please, listen. Alam nyo, wala nang ibang pinaka-mapagkakatiwala ang boses sa mundo ito kundi boses ng Diyos. Wala na. Sa kanina mo magtitiwala. Wala na, sa Panginoon na lang. Sabi nila, trust no one. Sabi sa mundo, yes, but I can still trust the Lord. Pero sino ng mundo yun, trust no one. Pag nasa corporate ka, sama-sama kayo kunyari kumakain, nagkakape. Pero iba doon, chika-chika lang yun, mamaya itsutsutsunga na doon. Sa corporate, trust no one. Kasi paglalatan ka dyan pagtatapos. Pero pagdating sa Christian life, trust the only one. Walang iba kundi ating Panginoon. Palagpakan natin. So, pagkatapos sa instruction, yung transition. Be open for changes. This year, ipinababa ko sa Lord, sa'yo si Lord, anak, alam mo, dapat matalaga ng premise. Takot ka lang mag-apply ng team leader. Kaya mo eh. Kasamahan kita. Anak, alam mo, kaya mo mag-supervisor eh. Padadagdagan yung salary mo eh. Kaya lang, takot ka eh. Alam mo, sabihin sa babae, do not be afraid. Do not be afraid. Sabihin mo sa kapatid mo, do not be afraid. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. May transition. Ang maganda lang yung transition niya, every move was guided by the Word of God. At pagkanta natin dito, yung insertion. Talaga makikita ninyo dito, kala mo siningit lang. Pero hindi. Yung pala in favor of my family para wag akong mamatay. Kaya pala yung jagan. So dito, if you want the Lord to bless you more, tangnan nyo ay yung mga man of God, ay yung mga pastor. Sinasabi ko, hindi nila ang pastor ninyo. Kundi, it is for the credit of your account. To increase the account na meron ka sa langit. Sabi ni Paul sa Corinthians, sinasabi ko sa inyo ito, hindi para ako yung tulungan. Kundi para tumaas ang yung credit sa langit. Tumaas ang yung credit line. Okay, muna tayo sa ating conclusion. Listening to God may not always smooth on the road, but it will make you victorious. Ibig sabihin, listening to God may not always smooth on the road. Ibig sabihin, hindi yan laging smooth habang ikaw naglalakbay. Pero yun ang taming paraan para ikaw ay magtagumpay. Listening to God may not always smooth on the road, but will always make you victorious. Amen. Amazing